Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Papalabas na si Kit ng gusali nang may tumawag sa kanya. Natigilan naman si Kit na mapag-isipan niya ito. Hindi niya agad nakilala si Cecil. Modernang ang hitsura at bihis nito. Magandang maganda. Tila gupit lalaki ang hairdo nito, pero bagay na bagay. Class na class pa nga ang dating para sa kanya. Naka-long sleeve ito at skirt na may multicolored floral. Puting background naman. Nakatuck-in ang itim na miniskirt, black ang white and sling bag at sandals na suot nito. Sexy at sophisticated ang kabuuang anyo nito. Malayong malayo sa itsura nito noon. Hindi kita nakilala kaagad. Namamalikmatang sabi naman ni Kit. Saan ka pupunta? Ikaw talaga ang pupuntahan ko. Mabuti pala at inabutan kita. Ang aga mo yatang lalabas. Titig na titig naman si Cecil sa dating nobyo. Waring lalo itong naging simpatiko sa tingin niya. Masakit ang ulo ko eh. Halika muna sa kantin, doon tayo mag-usap. Masakit ka mo ang ulo mo? Pati anod naman ni Cecil. Nawala bigla na makita kita. Nakangiting sagot naman ng lalaki. Tara, akmang aalalayan sa siko ang dating nobya. Nang ikawit naman ng babae ang kamay nito sa bisig niya. Naninibago naman si Kit sa kilos at pananalita ng dating nobya. Tatawagan na lang sana kita talaga sa phone mo. Sabi naman ni Cecil pagka-order nito ni Kit. Pero wala sa directory ang pangalan mo. Wala ka bang cellphone? Alam mo naman katatapos lang niyong bahay sana natin, hindi ba? Sinadyang sabihin ng lalaki ang natin sa intensyon na may pukawin sa damdamin ni Cecil. Lumalamlam naman ang mga mata ng babae na nakatingin sa kanya. Hindi lang naging mapait ang tadhana sa atin. May panghihinayang sa tono naman ng boses nito. Saglit na naghinang ang kanilang mga mata. Iyon dating tingin na mutual attachment. Tumikim naman pagkuwan si Kit. Ano nga palang sadya mo sa akin? Nakangiting tanong naman ito. Bumuntong hininga naman si Cecil. Kinontak ako ni Annette. Yung barkado ko noong 4th year high school. Natatandaan mo ba siya? Oo naman. Matalik mo siyang kaibigan, hindi ba? Mag-o-organize daw sila ng isang get-together party. Sort of reunion na rin. Limited nga lang sa ating magkakabarkada. Hindi na naman daw niya alam ang phone number mo, kaya sa akin ka na lang niya pinaiimbita. Nag-asawa na ba siya? Oo naman. At ang yaman ha? Ang ganda nga ng bahay nila sa White Plains. Doon sa kanila gagawin ang party sa Saturday, 7 p.m. Hindi mo sinabi sa kanya ang civil status ko ngayon? Tanong naman ni Kit. Hindi, kung sasabihin ko, baka hindi ka na niya ipaimbita sa akin. Alam mo namang hindi sila magkakambunggo ang balikat ng their wife mo, hindi ba? Ano nga pala ang idadahilan ko kay Myla? Wala sa loob na itanong naman ni Kit. Kailangan mo bang sabihin sa kanya? Bakit? Siya na ba ngayon ang magdidesisyon sa mga lakad mo? Waring napahiya naman ang lalaki. Of course not. Misteryosa naman ang nagingiti ni Cecil. Kung gayon, okay na? Sasabihin ko bang darating ka? Tayo hindi ba? Pagtutuwid naman ni Kit. Matamis ang ngiting sumungaw naman sa mga labi ni Cecil. Of course. May lambing naman na sagot niya rito. Nang dumating naman ang in-order ni Kit, ay masaya silang kumain. Manakanakang napapasulyap si Kit sa dibdib ni Cecil. Hindi iyon nalingid sa babae. Lihim itong napapangiti. Ang nakikita niya kay Kit ay palatandaang naaakit na rin ang lalaki sa kanya. At iyon talaga ang gusto niyang mangyari. Siya nga pala, yung party, formal ba o informal? Tanong naman ni Kit dito. Informal.
Get together lang naman natin yon. Susunduin kita. Alanganing tanong naman ni Kit. Umingos naman kuwai si Cecil. Napaka-ungentle mo naman kung hindi mo yun gagawin. Of course naman. May sumundot naman sa konsensya ni Kit. Si Myla. Agad din niya iyong ipinagsawalang bahala. Bakit kailangan niya makaramdam ng guilt? Pinikot lang siya ni Myla. At ang isang namikot ay dapat lang na magtiis ng mga pasakit. Nawala ang guilty feelings niya nang sumirit sa isip niya ang isang bagay. May sasakyan ka ba? Wala nga eh, nagtaksi lang ako. Ihahatid na kita, pauwi na rin naman ako. Baka hinihintay ka na niya. Uwi ka naman ni Cecil. Hindi niya alam na maaga akong uuwi ngayon at wala siyang pakialam sa oras na ang uwi ko. Pakialam ko kung maghintay man siya roon. Lihim na nagdiwang naman ang loob ni Cecil sa narinig. Umaayon ang takbo ng sitwasyon sa gusto niyang mangyari. Tuloy ka. Malambing na boses naman na anyaya sa kanya ni Cecil. Wala ka yatang kasama, ang mga magulang mo. Hindi ko nga pala nasabi sa'yo. Nasa Cebu ang isang kapatid ni Mami ron. Dumalaw. Yung katulong nyo, si Penny, umuwi sa probinsya. May sakit daw ang nanay. Baka abutin doon ng 1 linggo. Nag-iisa ka pala rito kung ganon. Oo, nakakainip nga eh. Hindi ka natatakot mapag-isa? Tumawa naman si Cecil. Ano naman ang ikakatakot ko? Tahimik naman at secured ang lugar namin, hindi ba? Alam mo naman yon. Tumango naman si Kit. Maupo ka. Ano nga palang gusto mong inumin? May paborito akong inumin mo rito. Napatingin naman si Kit kay Cecil. Waring nagtataka. Huwag mong sabihin, natuto ka na ring uminom. Natawa naman si Cecil. Hindi naman kapag dinadalaw lang ako ng pangungulila sa alala na nakaraan. Lumalamlam naman ang tingin ng babae kay Kit. Nasisins naman ni Kit ang katuwaan. Gayunpaman hindi siya nagpahalata. Nakangiti siyang tumango-tango rito. Okay. Sinundan ng tingin ni Kit si Cecil nang tunguhin ng babae ang maliit na wine bar. Tumutok ang tingin niya sa mapuputing alak-alakan ni Cecil. Bumaba pagkaraan sa makikinis at mahuhugis na binti nito. May pag-iinit siyang nararamdaman. Naninibago siya talaga kay Cecil ngayon. Kailan pa ito nagbago ng image? At para kanino? May manliligaw ba rito sa kasalukuyan? Kung para sa lalaking iyon ang pagbabago nito, bakit siya ang pinatutungkulan ni Cecil sa sinabi nitong pangungulila sa alaala ng nakaraan kaya natuto itong uminom? Pero hindi ba tinanggap na ni Cecil ang nangyari? Hindi ba ito ang nagpayo sa kanya? Natanggapin na rin niya dahil wala sila magagawa pa. Hindi pa rin ba siya nalilimot ni Cecil? Katulad ng parang unti-unti ay nagagawa na niya. Natawa pa si Kit nang idulot sa kanya ni Cecil ang inumin niya. Balak mo yata akong lasingin eh. Magmamaneho pa ako pa uwi. Pagbibiro na wika naman ni Kit. Hindi ako magtatagal. I would like to pero alam mo na. Nagibit balikat naman siya. May maghihintay eh. Nagulat naman si Cecil sa sinabi ni Kit. Akala ko ba, sabi mo kanina, wala kang pakialam maghintay man siya. Pinagalitan naman ni Kit ang sarili. Ang ibig kong sabihin, sa oras na alam niyang parating na ako, ayoko kasi na inaalala niya ako. Naiinis ako. Lumabi naman ang babae, pagkuwan ay iniba nito ang usapan. Naaalinsanganan ako sa suot ko to. Pwede ba akong magpalit na komportable ako? Oo naman, bakit hindi mo gawin? Malayong malayo na talaga ang Cecil ngayon sa Cecil na nobya niya noon. Sa napakaikling panahon lang, nakakapagtaka. Iwinaksin niya ang isiping iyon at dinala sa bibig ang laman ng kanyang alak. Hindi niya inaasahan ang nakita niyang suot ni Cecil nang bumaba ito. Manipis na tila kamison lang. Hindi pa umabot sa may tuhod. Litaw ang mapuputing hita nito. Hindi lang iyon. Aninag ang mga panloob na kasuotan ni Cecil. Pati na ang magandang hubog ng katawan nito. Lalong uminit naman ang pakiramdam ni Kit. May tinig na pumipigil sa kanya
Pero ang kaakit-akit na alindog ni Cecil ang mas dumadaig sa kanyang kahinaan bilang lalaki. Huwag nang sabihing may panahon ding pinagmuntik-muntikan na niyang maangkin ang katawan nito kung hindi nga lamang sa pagpipigil niya sa sarili. At hindi ganito kadering si Cecil noon. Para ka naman nakakita ng multo. Panunodyo ang tinig naman ni Cecil. Umupo ito pagkuwan sa tabi ng lalaki. Nalanghap na manikit ang pabango nito. Ginapangan siya ng kaiga-igayang sensasyon. Nagsali ng alak sa Cecil. Pagkuwan ay itinaas nito para makapag-toast silang dalawa. Cheers! Anyaya naman ni Cecil. Itinas na manikit ang kanyang baso. Cheers! Sinalinan muli ng babae ang baso ni Kit. Hindi naman nagawang tumanggi pa ni Kit. Napasulyap siya sa mayamang dibdib ni Cecil. Lalong uminit ang kanyang pakiramdam. Lalo na nang bahagya pang humilig ang babae sa kanyang balikat. At maramdaman niya ang malambot na katawan nito. You're not happy with Myla, are you? May pangungumpirma sa boses naman ni Cecil. Tumas naman ang sangkilay ni Kit. Tumikhim pagkuwan. Alam mong, hindi ko siya mahal. Indirektang sagot naman niya rito. Sa kabila na nangyari, ako pa rin ang mahal mo, hindi ba? Lalong lumambing naman ang boses ni Cecil at isiniksik palalo ang katawan sa lalaki. Saglit na umilap naman ang mga mata ni Kit. Pero pagkuwan ay tumango siya. Ikaw? Balik tanong naman niya kay Cecil. Tumango naman ang babae. I tried. Pero hindi ako nagtagumpay. Tumatangging magmahal ng iba ang puso ko. Sabihin mo sa akin, masasabi mo pa kaya ngayon ang sinabi mo noon? Yung sinabi mong magtanan tayo, magpakalayo-layo, dun sa hindi niya tayo masusundan. Hindi inaasahan ni Kit ang tanong na yon. Saglit din siyang nalito. Kasal na sila ni Myla. Ano at naitanong pa iyon sa kanya ni Cecil. Nagbibiro lang siguro ito. Tinutudyo siya. Sa ilong nagdaan ang mahinang tawa naman ni Kit. Alam mo namang hindi na pwede, hindi ba? Iba na kasi ang sitwasyon ngayon. Disappointed naman si Cecil, pero hindi siya nagpahalata. Pero ako pa rin ang mahal mo, hindi ba? Nangaakit pati naman ang tono ng boses nito. Natigilan naman si Kit. Kahit kinukumbinsin niya ang sarili na hindi niya mahal si Myla, hindi niya magagawang dagdagan pa ang pagpapahirap sa kalooban nito. Nangingiti siyang tumikhim. Hindi na kasi tama, hindi ba? At masakit nang masyado para sa kanya. Kawawa naman siya. Bahagyang lumayo naman si Cecil. Seryoso na ang boses na magsalita ito. Kawawa? Naawa ka sa kanya? Bakit? Naawa ba siya sa akin ng agawin kanya? Makasarili ang pag-ibig ni Kit. Mapangwasak. Walang pakundangan sa karapatan ng iba. Tayo talagang dalawa ang nagmamahalan. Tayo ang may karapatang lumigaya. Hindi ba? Bakit patuloy tayo nagdurusa gayong magagawa naman nating dugtungan ang kahapong pinutol niya? Kukunin lang natin ang talagang atin, Kit. Makatwiran lang sigurong tumanggap siya ng ganti sa kasalanan niya. Natigilan naman si Kit. Hindi niya alam na may kinikimkim pang galit si Cecil para kay Myla. Sa magpahanggang sa ngayon, nangatwiran siya kahit papaano. Pero asawa ko na siya, Cecil. Kasal na kami. Sa papel, oo. Pero sa damdamin, Kit, nang pakasalan mo ba siya? Kasama na ba ang puso mo? Walang maisagot naman si Kit. Nagtatalo ang puso at isip niya. Batid ng utak niya na mali ang waring gustong mangyari ni Cecil. Pero nananaig pa rin ang damdamin niya sa dating nobya. Bagamat waring hindi na kasing tindi ng dati. Sasalinan sanang muli ni Cecil ang kanilang kupeta nang pigilan ito ni Kit. Huwag na. Maraming salamat. Napatingin naman si Cecil, nagtataka. Nakakadalawang kubita ka pa lang ah. Tama na yon, magmamaneho pa ako.
Sana naiintindihan mo. Nagkatitigan naman silang dalawa. Pumatong ang isang kamay nito sa hita ni Kit. Muntik na iyong tugunin na lalaki kung hindi lamang sumirit sa isipan niya si Myla. Marahan inalis niya ang kamay ni Cecil sa kanyang hita. Bakit? Tanong naman ng babae. Tatanggihan ba siya ni Kit? Bumuntong hininga naman ang lalaki. Iniisip ko lang na hindi ito tama. Mahal pa rin kita. Pero may takot na ako sa Diyos. I'm sorry. Hindi naman nakahuma si Cecil. Anyway, bigyan mo ako ng sapat na oras para makapag-isip. Hindi maliit na bagay itong papasukin natin. Kakausapin ko siya. Pero pag-iisipan ko munang mabuti ang sasabihin ko sa kanya. Yung makukumbinsi ko siya para mapapayag ko sa isang legal separation, okay? Nagliwanag naman ang mukha ni Cecil. Napangiti naman siya. Okay, nang may maalala ito. Pero yung get together natin kinaanit ha? Papaano? No problem, pupunta tayo. May isang salita ako. Tumamis naman ang ngiti ni Cecil. Walang kamalay-malay si Kit sa laman ng isip ng babae. Bago bumaba ng sasakyan si Kit, pagkaraan maiparada iyon, hiningan muna niya ang kanyang palad at inamoy kung amoy alak ang kanyang hininga. Amoy alak. Maaamoy ni Myla. Iano kung maamoy niya? Mabuti nga iyon at maisip ni Myla na hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob niya rito. Dagdag pahirap din iyon sa kalooban ng babae. Ngumisi pa si Kit. Masigla siyang sinalubong ni Myla. Nasa kusina siguro si Loleng. Katulad ng dati, simpleng-simple lang ang kaayusan ni Myla. Naka-duster at tsinelas. Nakatali ng elastic band ang lagpas balikat na buhok nito. Walang make-up, pero mukhang bagong paligo ito. Kahit sa simpleng kaayusang iyon, litaw pa rin ang kagandahan ng babae. Pagkaraan siyang hagka ni Myla sa pisngi, kinuha nito ang kanyang attache case at sumunod sa kanya sa kanilang silid. Nakita ni Kit na nakalatag na sa kama ang pajamang isusuot niya. Ang mga tsinelas niya ay magkaagapay sa lapag, sa tagiliran ng kama. Naupo siya sa gilid ng kama at naghubad ng sapatos. Kinuha ni Myla ang mga iyon at itinabi. Pagkaraan niyang hubarin ang kanyang pangitaas, kinuha rin iyon ng babae. Ipapasok ko na lang ang kape mo, wika ni Myla nang papalabas na ito ng silid. Tumango lang ng marahan si Kit. Pagkaraang sumulyap ng malamig sa asawa. Nakaramdam siya ng panunubig at pumasok sa banyo. Nakita niya na nakaayos na ang mga gagamitin niya sa paliligo. Kunot noo siyang napatiimbagang. Nakabalik na si Myla nang lumabas siya ng banyo. Papalabas na din itong muli. Sa kung anong udyok ay damdamin ay natawag niya ito. Buong pagtataka na lumingon naman si Myla. Saka siya naghagilap na masasabi. Nagpapatingin ka pa ba? Iyon ang sumagis sa kanyang isipan. Inisip niyang normal lang naman ang tanong niyang iyon sa babae dahil sa kalagayan nito ngayon at hindi dahil concern siya sa pinagbubuntis nito. Maisip man ni Myla ang pagmamalasakit niya. Hindi naman siguro nitong iisipin na may iba pang ibig sabihin iyon. Tumango lang si Myla. Sumungaw sa magandang labi ang manipis na ngiti. Marahang tumango naman si Kit. Yun lang, sige na. Pagkalabas ni Myla ay umilap ang mga mata ni Kit. Sumirit sa isip niya ang eksena kanina sa bahay ni Cecil. Nakukonsensya siya. Ramdam na ramdam niya. Ano tong niluto mo, Loleng? Ang sarap ng amoy ah. Iniadres niya ang tanong at papuri naman kay Loleng. Kahit alam niyang si Myla ang nagluto ng ulam nilang iyon, hindi niya siyempre ipapatungkol iyon kay Myla. Si Kuya, nakikipagbiruan. Umira pa si Loleng sa kanya. Hindi naman po ako ang nagluto niyan, kundi si Ate Myla. Paella po yan, Kuya. Ngayon lang niluto ni Ate Myla. Akala ko ikaw. Palusot na wika naman ni Kit.
Sinulya pa niya ang asawa na nangingiti lang. At least, indirekta man, napuri niya ang luto ni Myla. At talagang masarap ang nilutong iyon ng kanyang asawa. Masarap na masarap at busog na busog tuloy siya. Hanggang sa mga sandaling iyon, parang hindi pa rin makapaniwala si Kit na nakakapagluto ng ganoon kasarap na ulam si Myla. Wala itong kaalam-alam sa mga gawaing bahay noon. Pero ngayon, ang pagmamahal ba sa kanya ni Myla ang dahilan? Nakahiga na sila at dala-dala pa rin ni Kit sa isipan ang eksena kanina sa bahay ni na Cecil. Lalo na ang legal separation na binabalak niyang idulog kay Myla. Nakatulog siyang iyon ang huling rumihistro sa utak niya. Lasing siyang dumating ng bahay. Aalalayan sana siya ni Myla, ngunit tinabig niya ito. "Huwag mo akong hawakan. Kaya kong lumakad mag-isa." Pero umikis ang mga paa niya at nawalan siya ng panimbang. Lumagabog siya sa sahig. Hangos na dinaluhan naman siya ni Myla. Buong paghihirap na inalalayan siya nitong makahiga. Nararamdaman niya ang paghuhubad ni Myla ng mga sapatos niya, ng mga medyas niya. Pagkaraan ay ang pagpupunas nito ng maligamgam na bempo na nakapagdulot sa kanya ng kaginhawahan. Sa bawat paghagod nito ay para siyang idinuduyan. Bago tuluyang mapinid ang kanyang diwa, ay narinig niya ang sigok ni Myla. Pagkaraan ay naiiyak na boses nito. "Kahit patuloy mo akong saktan, Kit, pagtitiisan ko. Mahal kita. Kung kinakailangang paglingkuran kita habang buhay, gagawin ko. Mapalapit lang ako sa puso mo. Kung kasalanan mang maituturing ang nagawa ko, titiisin ko ang kaparusahang igagawad mo. Hindi mo man ako matutunang mahalin sa ngayon. Maghihintay pa rin ako. Ang makasama ka lang araw-araw, kahit pinasasakitan mo ang kalooban ko. Kaligayahan ko na rin. Ganyan kita kamahal, Kit." Malalim na ang gabi nang maalimpungatan si Kit. Gulilat pa itong napatingin sa katabi. Tulog na tulog si Myla. Pero bakas na bakas nito ang dinadalang paghihirap ng loob. Ang tinitiis na pasakit. Napalunok naman si Kit. Nakapatong ang isang kamay ni Myla sa tiyan. Nakita ni Kit ang mga sugat sa kamay nito. Likha iyon ng puspusan nitong paglalaba. Parang may sumundot sa puso ng lalaki. Muli siya napalunok sa duro ng konsensya. Parang gusto niyang haplusin ang kamay ng asawa. Binawi niya ang tingin dito at itinutok ang mga mata sa kisame. Nalilito siya. Sumisirit sa isip niya si Cecil, ang get-together party kina Annette. Nakatango na siya kay Cecil at nasabi niya rito na may isa siyang salita. Paninindigan niya iyon, pero parang bilang pagbibigay na lang kay Cecil.